Ngayon ang ika-80 kaarawan ng matanda. Sa palagay mo, yung taga-probinsyang asawa ni Mr. Fu, dadalo ba sa party? Totoo kaya ang chismis na matanda at pangit? Isa siyang tunay na promdi. Wala siyang alam tungkol kay Fu Tingshen. Sa dami ng tao dito, siya lang ang galing sa probinsya. Kawawa. Anya, huwag kang mag-alala. Ang mga darating mamaya, puro mayayaman at sikat sa Beijing. Si Mr. Fu, hindi yan magpapakamatamis ng salita. Kung titingnan mo ang buong party, ikaw ang pinakamakinang na babae. Ganon ba? Kung ako yung babaeng yun, sa ganitong okasyon, mananatili na lang ako sa bahay para hindi mapahiya. Ang kapal ng mukha niya. Yung babae sa tabi ni Mr. Fu Xiao. Anak ng sino yan? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Siya yung asawang taga-probinsya ni Mr. Fu. Siya? Hindi naman siya mukhang matanda at pangit tulad ng sabi-sabi. Pero taga-probinsya pa rin. Walang hiya kang babae ka? Paano mo nagagawang agawin ng eksena? Humanda ka. Fu Tingshen. Ngayong araw ang kaarawan ni Grandpa. Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala naman akong problema. Ayokong istorbohin ka lang habang kinakausap mo ang kaibigan mong si Anya. Wenran Yu. Fu Tingshen. Nung huli, sa KTV bar, si Wenran Yu ang dahilan kung bakit may nasaktan sa loob. Huwag ka na sanang magalit. Lumaki man si Wenran Yu sa probinsya. Asawa ko pa rin siya. Kung may mambasto sa kanya, para na rin ininsulto ako. Tandaan mo lang yan sa puso mo. Naiintindihan ko. Simple lang ang ugali niya. Diretsong magsalita. Kung may nasabi siyang hindi mo nagustuhan, huwag mo masyadong dibdibin. Fu Tingshen, di ba dati ayaw mo naman talaga sa kanya? Bakit ka pa rin nakikipag-usap sa kanya ngayon? Pinag-uusapan lang namin ang dapat pag-usapan. Sandali lang, may tawag ako. Hoy, probinsyana, hindi ko inakalang maglalakas loob kang dumalo sa kaarawan ni Grandpa Fu. Asawa ako ni Fu Tingshen. Bakit hindi ako pwedeng dumalo? Asawa? Hindi mo pa alam ano? May mahal na si Tingshen. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ng mga Fu. Yung titulo mong ginang Fu, mukhang malapit na ring mawala. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong malaman? Sumama ka sa akin at ipapaliwanag ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ang daming tao sa labas. Tara na sa loob. Oh! Buksan mo ang pinto! Buksan mo to, Anya! Tumahimik ka. Magpakabait ka muna ngayon. Manatili ka sa loob. Gusto ko ako ang maging sentro ng atensyon sa salo-salo. Kaya tumahimik ka. Miss Anne, bakit ka mag-isa dito? Mr. Wang, andito ka pala. Napakaganda mo pero nag-iisa ka lang. Nalulungkot ako sa nakikita ko. Kung hindi lang ako takot sa Wang Group, matagal ko nang binaliwala ang tangang to. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pasensya na kung di kita masasamahan ngayon. Miss Anne, saan ka pupunta? Naboboring na akong minom mag-isa. Miss Anne, inom ka muna, kasama ako. Naku, wag na. Mahilig ka naman sa mga babae, di ba? Lahat alam yan. Pero sa salo-salo ngayon, may dumating na napakagandang babae. Di mo pa ba alam? Nandito na ako, pero di ko pa siya nakikita. Nasa second floor siya ngayon. Malalaman mo rin mamaya, Mr. Wang. Sasamahan kita. Kung may ganoong babae talaga sa party na to, hindi ko siya palalampasin. Tara na! Sige po, Mr. Wang. Wenran Yu, hindi ko man nasira ang mukha mo noon. Ngayon, sisirain ko ang pangalan. Palalayasin kita sa kabisera na puno ng kahihiyan.
Ang swerte talaga ng matanda. Buong syudad nagtataka. Kaninong birthday party ba ito? Sobrang ingrande. Kasalanan niya ng mga kabataan. Pasensya ka na at napatawa ka pa. Teng Shen, halika. Ipakikilala kita sa tiyuwang mo. Lolo, tiyuwang. Ang sabi nila ikaw daw ay bata pa pero napakagaling na. Kung kalahati lang ng galing mo meron ako. Kahit gaano ka pa kagaling. Bakit hindi mo pa rin ako bigyan ng mabait na apo sa tuhod at manugang? Nasaan si Xiaoyu? Bakit hindi siya sumama? Andito na siya, Lolo. Tatawagin ko siya. Lolo Fu, katatapos ko lang makasalubong si Miss Wen. Pumunta siya sa silid aklat. Sabi niya, may inihanda raw siyang birthday surprise para sa'yo. Anong regalo kaya ang inihanda ni Xiaoyu para sa akin? Wala akong alam, Lolo. Lolo Fu, tara, tingnan natin. Gusto rin naming makita kung anong regalo ang inihanda ng asawa ni Mr. Fu Tingshen para sa'yo. Maganda yan. Tamang-tama. Ipakikilala ko na rin ang asawa ng apo ko. Lolo, nandyan sa loob si Wen Ranyu. Ako nang magbubukas ng pinto para sa'yo. Ang asawa ng apo ko ay mabait at may asal. Pinakasalan siya ni Teng Shen. Swerte na rin talaga siya. Huh? Tay! Bakit ka nandito? Ako... Sinong nanakit sa'yo ng ganyan? Ako. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa ko rito? Naghihintay ka sa labas? Parang hindi mo alam. Sige nga, sabihin mo kung bakit. Wen Ranyu, anong ginagawa mo? Bakit ka galit na galit? At bakit nakatali si Wang Xiao sa upuan? Saan ba galing ang babaeng to? Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko? Ginoong Wang, paano mo nga balak harapin ang asawa ko? Fu Xiao, asawa mo ang babaeng to? Ginoong Wang, kahit galit ka pa, dapat mong unawain mo na ang buong pangyayari bago tayo magkwintahan. Si Wang Xiao, walang paalam na pumasok sa kwarto ng pamilya Fu. Anong ginagawa niya dito? Fu Tingshen, ang lalaking yan, inagaw ang asawa mo. Fu Tingshen, ang lalaking yan, inaagaw ang asawa mo. Sa itsura mong yan, gusto mo pa rin akong pahiyain? Ang ganda mo, miss. Pahalik naman. Ang bastos mo! Maghintay ka na lang mapasok sa kulungan ng mga baboy. Fu Xiao, wala akong alam sa nangyayari. Si Anya ang nagsabi sa akin na akitin ko raw ang asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kayang manggulo sa pamilya mo. Anong kalukuhan ang sinasabi mo? Anya! Ikaw yon. Ikaw ang nagsabi sa akin na may magandang babae sa taas. Kung hindi dahil doon, bakit ako papasok dito? Ikaw nga itong nilalandi si Wen Ranyu. Bakit ako ang sinisisi mo? Ano ba talagang nangyayari? Kung sabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? Ipaliwanag mo. Si Anya ang nagkulong sa akin sa kwartong to. Tapos, dumating tong manyakis na to. Wen Ranyu! Huwag mong subukang ibintang sa akin yan. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na. Fu Tingshen, Baka si Wen Ranyu talaga. Gusto niyang akitin si Wang Xiao pero nabigo. Ibinibintang niya pareho sa akin ang nangyari. Sinungaling ka! Hindi yan ang totoong nangyari! Ginoong Fu, totoo po si Anya ang nagsabi sa akin na hayop ka, nakakahiya! Umuwi ka na lang! Sandali lang. Ay! Fu Xiao, wala siyang modo. Nabastos niya si Ginang Fu at ako na ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Uwi? Hindi uwi. Walang hiya kang bata ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ginoong Fu, patawarin mo po ako. Pasensya na talaga. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Patawarin ka? Pero asawa ko siya. Ayokong may nangaapi sa kanya. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong paglasahan si Ginang Fu. Hintayin mo makauwi tayo. Ay, alam ko na po nagkamali ako. Ginoong Fu, nangangako ako. Hindi ko na po kailanman gagambalain si Ginang Fu. Pakiusap po. Ginoong Fu, sa tingin niyo ba ay sapat na yon? Sa susunod, kapag andyan si Ginang Fu, uutusan ko ang anak kong umalis agad. Sa palagay niyo po ba ayos na yon? Umalis na kayo. Fu Tingshen, sa baryo namin, ang mga nanggugulo sa may asawa ay ikukulong sa kulungan ng baboy.
Sa baryo namin, ang mga nanggugulo sa may asawa ay ikukulong sa kulungan ng baboy. Kulungan ng mga baboy? Tay! Gusto niyong subukan? Lumayas na kayo. Grabe kayo rito. Parang walang mga batas. Bansa ito na may batas. Ah, ganon? Huminto ka muna dyan. Footing Shen! Anya, sinabihan na kita, huwag mong inaapi si Wenran Yu. Footing Shen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko na siya aapihin ulit. Si Xiaoyu ay parte ng pamilya Fu. Siya ang mahal kong manuga. Sino mong magtangkang apihin si Xiaoyu? Hindi kayo magkakalusot sa amin. Anya, mula ngayon, huwag ka nang bumalik dito sa bahay ng pamilyang Fu. Hindi ka na namin tinatanggap. Lolo Fu. Footing Shen, magkababata tayo. Talaga bang pipiliin mo ang babaeng yan na galing lang sa probinsya at kalimutan mo na ako? Footing Shen, kung maniniwala ka sa babaeng nanakit kay Xiaoyu, lumayas ka na rin sa pamilya Fu. Anya, narinig mo naman si Lolo. Huwag ka nang lalapit sa bahay ng Fu at huwag na huwag kitang makikitang lumalapit kay Wenran Yu. Dahil kung mangyayari pa yan, ang negosyo ng pamilya An at Fu ay matatapos na. Masaya ka na? Ha? Tinulungan ka ni Lolo. Pinalayas niya si Anya. Wala namang gugulo sa'yo. Footing Shen, bakit parang ang weird mong magsalita? Pinalaya si Anya dahil sa sarili niya kasalanan, hindi dahil sa akin. Ang talas ng dila mo. Wala kang utang na loob. Anong ibig mong sabihin dyan? Ayoko na makipag-usap sa lalaking hindi marunong tumupad. Wenran Yu, Xiaoyu, mabait at maayos na bata. Teng Shen, kapag may tampuhan kayo, magpakakumbaba ka ng kaunti. Lolo, pinakailaman niya ang redfish ko. Hinila niya ang orchids ko. Ginulo niya ang buhay ko. Hindi pa ba sapat ang pagpapasensya ko? Nakakatuwa ang lambingan yung dalawa. Nakakatuwa? Sa tingin ko, wala sa lugar. Walang alam sa asal. Sabi ko na sa'yo, babayaran ko ang mga nasira ko. Footing Shen, bawal mo na akong pagtawanan. Naghahanap na ako ng trabaho. Huh? Maghahanap ng trabaho si Xiaoyu? Kapag kumita ako, babayaran ko ang redfish mo at yung orchids mo. May pangarap si Xiaoyu. Unang-una si Lolo sa pagsuporta sa'yo. Teng Shen, pumunta ka bukas sa kumpanya. Ayusin mo agad para makahanap ng magandang trabaho si Xiaoyu. Ang Fu Group ay hindi tumatanggap ng galing sa probinsya. Anong sabi mo? Sige na, susubukan ko. Ayusin ko agad yan para sa kanya. Ayan, ayos yan. Tapos na ang birthday party ko. Hindi na kita kailangan dito. Ayusin mo agad ang trabaho ni Xiaoyu. Simula bukas, magtatrabaho na siya sa Fu Group. May mahigpit na patakaran sa kumpanya. Mas mabuti siguro kung Ang ganda ng opisina mo, pero medyo marumi yung bintana. mahilig ka pala sa bintana. Kaya ka nandito para linisin. Sige na nga, pwede ko namang linisin ang opisina mo. Ang tanga mo talaga. Footing Shen, anong trabaho ko dito? Hanapin mo si Wang Zheng. Siya na ang bahala sa'yo. Sige. Footing Shen, kahit isa kang walang puso, salamat pa rin. Tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Maraming salamat. Waga! Bakit palagi mo akong tinatawag na walang puso? Walang puso raw? Miss Wen, dito po tayo. Assistant Wang. Miss Zhang, tulungan mo akong pumunta sa planning department. Kailangan mo itong asikasuhin. Sige po. Zhang Zhen? Zhang Zhen? Wenran Yu? Anong ginagawa mo dito sa falls? Dito ako para magtrabaho. Hindi ka ba sumama sa matandang Zhang sa baryo? Lumabas ka para mamalimos? Kasama ko ang master ko. Naglakbay kami sa iba't ibang lugar. Ah, ganun pala. Wenran Yu, yung mga chismes sa baryo lang pala yun. Nag-alala pa ako sa'yo noon. Okay naman ang naging buhay ko nitong mga taon. Pupunta muna ako sa workstation ko. Sige, tara na, Assistant Wang. Dito po tayo. Sandali lang. Si Wenran Yu, siya yung tumulong kay Mr. Fu. Pumunta kaya siya dito para makita si Mr. Fu. Hindi ko dapat hayaang makalapit si Wenran Yu kay Mr. Fu. Wenran Yu, ngayon bang unang araw mo sa trabaho? Ako ay taga HR department. Gusto mo bang akong sumama sa'yo papunta sa workstation mo? Wala pa naka-assign kay Miss Wen na trabaho. I-orient mo siya tungkol sa kumpanya ng Fu. Sige.
Xiao Yu, paano ka nakapasok dito sa kumpanya? Eh, ikaw rin naman nandito. Anong special sa'yo? Si Assistant Wang siguro ang nagpasok sa'yo, no? Aba, ang talino mo ha? Pero hindi si Assistant Wang. Si Fu Tingshen mismo. Ano? Yung lolo ko. Siya ang nagligtas sa akin. Kaya inalagaan ako ni Grandpa Fu at pinakasal ako kay Fu Tingshen. Ikaw ang asawa ni Fu Tingshen? Pero hindi niya ako gusto. Alam kong nasa loob ka ng mga Fus. Pero anong trabaho talaga ang gagawin mo? Ito ang trabaho mo ngayon. Anong gagawin ko? Ano pa bang magagawa ko sa babaeng katulad mo? Nababagay lang sa'yo ang pagbabantay dito. Magbantay ka lang dito sa labas. Alalahanin mo na isa kang security guard. Kapag may pinapasok ka na maling tao dito sa kumpanya, tanggal ka na. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi makapasok dito ang masasamang tao. Miss Zhang, ano po gusto mong gawin namin? Kita niyo ang babaeng yan? Pahirapan niyo. Para naman masubukan din kung gaano siya talaga kagaling sa trabaho. Huwag ka pong mag-alala. Kami na po ang bahala sa kanya. Hoy, ikaw! Ikaw ba nakatokang magbantay dito? Ako nga. May nakapagsabi kasi sa amin na di mo nagagawa ng maayos ang trabaho mo. Ano bang ginagawa ng babaeng katulad mo dito? Umalis ka na dito sa kumpanya. Hindi namin kailangan ng basura dito sa kumpanya. Basura? Hindi ako isang basura. Sa totoo lang, malakas nga ako at magaling. Hoy babae, ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba alam? Gamit lang ito isang daliri ko, kaya kitang balibagin. Maniwala ka sa akin. Kuya, maniwala ka din sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Mayabang? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang namamahala sa security department. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Hoy babae, ipapaalala ko lang na ginusto mo to. Kapag natalo ka, umalis ka na dito sa kumpanya. O sige. Kuya, kumain ka ba ngayong araw? Kuya! Bakit ka ba nakatayo lang dyan? Malakas ka, di ba? Talunin mo siya. Bilisan mo. Hoy, babae. Magmakaawa ka na ngayon para hindi ka masaktan. Baka mabali ko ang kamay mo. Huwag mo ko sisihin, ha? O sige pa. Matatalo mo ang kuya ko, pero ako ay... Ikaw... Ano? Meron ka pa bang alam na gustong makipag-compete sa akin? Imposible! Tulong! Boss, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang bilhan kita ng tubig? Boss, baka nagugutom ka. Bibilhan din kita ng pagkain. Oras pa ng trabaho. Kumilos tayo. Tama si boss! Bilang mga security guard ng Fu Group, dapat maging isang magandang halimbawa tayo. Panatilihin ang seguridad sa inyong mga trabaho at huwag itong ipagsawalang bahala. Masusunod, boss! Bilang mga security guard, dapat magsikap kayo at siguraduhin malalampasan ang mga pagsubok. Masusunod, boss! Naayos mo na ba ang pinagagawa ko? Si Zhang Shen ng Human Resource Department ang nag-asikaso sa asawa mo. May balita na ba galing sa Research Institute? Wala pa po. Identical ang dalawang bracelet kaya matatagalan ang proseso. Sabihan mo ako agad pag may balita na. Opo. Teka lang. Tungkol kay Wen Ranyu, Mr. Fu, meron po bang problema?
Kalimutan mo na. Hayaan mo siyang matuto sa pasikot-sikot sa kumpanya para hindi niya ako guluhin. Mr. Fu, napakabait ng asawa mo. Bibihira na lang ang babaeng katulad niya sa panahon ngayon. Pinagtatanggol mo ba siya? Hindi po. Aalis na po ako. Sandali lang, ang mga hindi kilalang panauhin ay ipinagbabawal na makapasok sa kumpanya. Gusto kong humanap kayo ng paraan kung paano masisira ang pangalan ng babaeng security guard na nasa harap sa Fu Company. Bibigyan ko kayo ng malaking halaga. Sige, walang problema. Hoy, babae. Kilala mo ba ako? Kung wala naman kayong appointment, hindi kayo pwedeng pumasok dito. Kahit wala akong appointment, hindi mo ko pwedeng harangan. Ano bang ginagawa mo, kuya? Dapat ganito. Huwag mong gawin yan. Ako naman. Huwag. Ang sakit! Ang sakit! Oh, pasensya na. Ang sakit! Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong galitin ang boss namin. Wenran Yu! Ano bang ginagawa mo? Ang security guard ng Fu Group ay nananakit. Tingnan mo. Nilipat kita sa security department. Hindi ko sinabi na manakit ka ng kahit sinong tao. Ikaw ang head ng security. Napapaisip ako kung kailangan mo pang magstay dito sa Fu Group. Umalis ka na dito! Pero di ba dapat isa yon sa mga protocol? Tama na! Kahit ano pang paliwanag mo, nakita ko ang lahat. Sumunod ka sa akin sa HR department. Dapat ka nang umalis dito. Sinong may sabing aalis siya? Mr. Fu, si Wenran Yu ay nanakit ng mga tao dito sa kumpanya. Ayon sa palisiyan ng kumpanya, kailangan siyang madismiss. Bisita sa kumpanya? Mr. Fu, silang dalawa ay hindi bisita sa kumpanya. Silang dalawa ay biglang dumating at nanggulo. Ang boss namin, sinunod lang niya ang company order at security rules. Siya ang pumigil sa dalawang lalaking yan. Ang totoo, hindi mo talaga nagawaan ang mabuti ang trabaho mo. Mr. Fu, walang record ang dalawang yan dito. Bigla na lang silang pumasok dito sa building. Kaya mahigpit naming pinatupad ang company rules and regulations. Para malaman natin ang totoo, tingnan natin ang surveillance ng kumpanya. Tingnan nyo lang ang footage para malaman nyo. I-check nyo ang surveillance. Opo. Mr. Fu, pero si Wenran Yu ang unang nanggulo. Hindi mo ba siya tatanggalin? Sumama ka sa akin. Opo. Bakit ka nang gulpe? Ginagamit mo bang utak mo? Ano bang gusto mong sabihin? Sa tingin ko ay wala ka talaga sa matinong pag-iisip. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sinong nagsabi sa'yo na pumunta sa security Si Zhang Shen department? mismo. Bilisan mo. Hubarin mo yung damit mo at mag-report ka sa Human Resource Paano Department. yung pagbabantay sa company gate? Gusto mo ba talagang magbantay doon? Gusto ko ang trabaho ko. At hindi mo ba nakita ang ginawa ko kanina? Yung dalawang lalaking nanggulo. Pinabagsak ko sila sa kamao ko. Oo na. O, di ba? Umalis ka na at hanapin mo si Wang Zeng. Sabihin mo na dalhin ka sa HR department pagkatapos papuntahin mo siya dito. Sige. Umalis ka na. Okay. Futing Shen. Mabait ka pala talaga. Mr. Fu, ang paglipat sa asawa mo sa security department ay isang malaking pagkakamali. Paparusahan ba natin? Sino ang naglagay sa asawa ko doon? Si Zhang Shen ng HR department. Zhang Shen? Yung babae sa Wulong Village. Sabihan mo na gusto ko siyang makausap. Opo. Mr. Fu, gusto mo daw ako makita? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magdesisyon sa paglipat ng mga empleyado. Voluntary resignation ang aabutin mo. Mr. Fu, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Oo, naintindihan ko.
Mr. Fu, malaki ang pasasalamat ko sa'yo sa pagdala mo sa akin dito. Pwede ba kitang yayain kumain? Hindi. Dinala kita dito dahil sinagip mo ako at sinabi mong gusto mong magtrabaho dito. Wala nang ibang rason para doon. Sige. Totoo nga ang narinig ko. Napapaboran ni Teng Shen si Wenran Yu. Hindi. Kailangan ako ang pumalit kay Wenran Yu at maging asawa ni Fu Tingshen. Tulungan na kita. Kailangan mo munang pindutin ito. Tsaka lang gagana ang computer. Ah! Ganun lang pala kadali yun. Wenran Yu, sorry. Ang nangyari kanina sa gate, sobra lang akong nagalit kaya nasigawan kita. Mapapatawad mo ba ako? Magkakilala tayo. At galing tayo sa isang lugar. Kaya ang pagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ay nakakatakot. Kaya natatakot akong mawala ang trabahong to sa akin. Kaya sobrang nagalit ako. Kung hindi mo ako mapapatawad, luluhod ako. Huwag mo tong gawin. Hindi kita sinisisi. Talaga? Wenran Yu, napakabait mo talaga. Kaya gusto kitang imbitahan lumabas. Zhang Shen, alam kong magaling ka at marami kang kayang gawin. Ano namang silbi nun? Kung hindi maging kasing galing mo at hindi kayang mapakasalan si Fu Tingshen, hindi yon gaya ng iniisip mo. Pinakasalan ko siya dahil sa napakalaking utang. Utang? Huwag na muna nating pag-usapan to sa ngayon. Mag-usap tayo ng ibang bagay. Siya nga pala, ngayon na Mrs. Fu ka na, pwede ba akong humingi ng pabor? Anong pabor yon? Yung nangyari sa company gate kanina, isa lang yung malaking hindi pagkakaintindihan. Hindi ba makakaabala kung ikaw mismo ang magbigay ng kape? Pagkatapos nun, ako mismo ang pupunta sa kanya para humingi ng tawad. Pero bakit hindi na lang ikaw ang magbigay sa kanya? Natatakot ako na baka hindi niya tanggapin at mas magalit pa siya sa akin. Mauna ka na lang muna at susunod ako. Sige, dahil pareho tayong galing sa wulong, tutulungan kita. Salamat, Wenran Yu. Wenran Yu, ikaw nang bahala. Ibibigay ko ang kape para mainom niya, tapos papasok ka para humingan ng tawad, tama? Pasok. Anong kailangan mo? Mr. Fu, Hindi ako uminom ng kape. Alisin mo yan. Huwag mo kong guluhin. inumin mo muna. Ang bobo mo. Ang dami pa. Inumin mo lahat. Huwag mong sayangin. Inumin mo dali. Bilis, bilis. May nilagay ka ba dito? Wala. Ang kaping yan ay Wenran Yu. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kay Mr. Fu na ako ang nagbigay ng kape. Kung hindi, hindi niya ito iinumin. Inumin mo na lang kasi. Dali. Okay na ba? Okay na. Teka lang. Halika, bilis. May gagawin pa ako. Dalhin mo ito sa administration department. Assistant Wang, meron pa akong importanteng sasabihin kay Mr. Fu. Kung gusto mo siyang makausap, dapat kumuha ka muna ng schedule sa akin. May iba ka pa bang kailangan? Dalhin mo niyan doon sa administration department. Okay. Teka lang, Mr. Fu, may kailangan pa kayo? nagawa ko na yung gusto mo, kaya gawin mo rin ang gusto ko. Wenran Yu, alalahanin mo, ginawan kita ng pabor. Okay. Masusunod po.
Natapos ko na. Walang kapagod-pagod. When Ranyu? Bakit namumula ang mukha mo? May lagnat ka. Bakit sobrang init mo? Anong nangyayari sa'yo? Huwag kang maingay. Fu Tingshen, bitawan mo ako. Huwag ka nang manglaban. Fu Tingshen, anong gagawin mo? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Anong sabi mo? Fu Tingshen, simula pa lang nung bata pa tayo hanggang ngayon. Ang ingay mo. Fu Tingshen. Maniac. Anong sabi mo? Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Ayusin mo muna pananamit mo bago ka lumabas. Ang nangyari kanina, Mag-asawa na tayo. Kaya pwede mong gawin kung anong gusto mo. babawi ako sa'yo. Babawi?